Umulan ngayong linggo kaya naman bumalik ako sa kahuyan para magtingin-tingin kung ano na bang ganap-ganap dito ngayon. Pagkatapos kasi ng ulan, karaniwan ay naglalabasan talaga ang mga mushroom. At pag lumabas na sila, within 1 week, nabubulok na rin sila, ganun kabilis. Kaya naman kailangan talaga na lagi mong i-check. Pero syempre, depende rin yan sa mushroom. Katulad ng chanterelle, yon kahit hindi mo agad siya ma-harvest, hindi agad siya nasisira. Pero yung paborito kong penny bun, sobrang ikli talaga ng buhay. Sa kakalakad ko sa kagubatan, blueberry ang natagpuan ko. Bigo na naman tayo sa mushroom pero meron ng blueberry. So sa susunod na punta ko dito, baka mag-harvest na lang ako ng blueberry. After ko magtingin ng mushroom, wala naman ako nakita. So dumaan ako dito kasi dito sa lugar na to, ang dami kong nakitang blueberry dito. Sobrang dami ng blueberry dito dati. Hindi ko alam kung maraming bunga ngayon. Pero magtitingin tayo. Ayan yung maliliit na mga damo na yan. So mga blueberry yan. Oh wow! Tingnan nyo ang bunga guys. Wow, sobrang dami. OMG, ang dami ng bunga ng blueberry. Nangingitim siya sa dami ng bunga. At saka malalaki ang bunga ngayon ng blueberry. Ayan oh. Ayan oh, ang dami guys. OMG. Ayan, tingnan nyo naman oh. Hitik na hitik sa bunga. Wala pa naman akong dalang pansalok ng blueberry. So gagawin natin ito mano-mano. Isa-isa. Mamano-manuhin natin tong kunin. Pagtsatsagaan natin. Dami. Kung may dala akong pangsalok, saglit lang to. Wala pa tong 5 minuto, ubos to. Dami, oh grabe. Kulay blue na blue. Ang dami nga palang nagtatanong guys kung wala daw bang ahas dito. Meron din namang ahas dito guys sa Norway. Kaya lang yung ahas nila dito, hindi naman delikado. At saka madalang mo yun makita. Halos taon-taon, nasa gubat ako. Pero ni minsan hindi pa ako nakakita ng ahas dito sa Norway. Sana wag ako makakita, talagang tatakbo ako. Magkakapobia ako pag makakita ako ng ahas dito. Pupunuin ko lang tong isang baso para pampasalubong ko kay Tir. And then yung iba, babalikan ko na lang. Magdadala ako ng pansalok. So libre po ito guys ha. Libre po ito na na-harvest dito sa Norway. May mga nagtatanong kasi kung may bayad daw ba. May mga ibang lugar daw kasi, ibang bansa, na para daw makapag-harvest, nagbabayad sila. So dito po wala, basta wild, libre mo itong ma-harvest. Kahit hindi yan sa yung kakahuyan, okay lang. At kahit hindi sa'yo yung kakahuyan o yung lupain, walang problema, hindi mo na kailangan magpaalam. Basta tumubo na wild, pwede mong ma-harvest for free. Wala silang magagawa doon kahit sila pa ang may-ari ng lupa. Ang dami. Ba yan, ang daming bubuyog. Sobrang dami, hindi mo na alam kung ano yung dadamputin mo. Itong kulay green na ito ay lingonberry. Hindi pa to ready, mga September pa yan. Dami, kahit saan ka tumingin. Hindi ko alam kung ano yung harvestin ko, kahit saan ako tumingin, meron. Pinipili ko kasi yung ano, malalaki. Kaya natatagalan ako. Meron pang wild raspberry. Mas malalaki dito. Ayan oh. Ito gusto ko yung malalaki.
Oh my God. Ilang blueberry, ang dami ding raspberry. Okay na to pampasalubong kay Ter. Isang basong blueberry na may raspberry na toppings.